Ano-ano nga ba ang legal ground for annulment of marriage? Yan ang ating pag-uusapan ngayong araw dito lang sa RCJ4 TV. At kung bago ka pa lang sa channel na ito, ay mag-subscribe ka na para isa ka na kaagad sa mga unang makakapanood sa tuwing may bago akong upload. So hindi na natin ito patatagalin pa at umpisahan na natin. Okay, let's start! Magandang araw sa inyong lahat mga kaibigan and welcome back to my channel. Today, we are talking something about the grounds for the annulment of marriage. So ano nga ba itong annulment of marriage? Anyways, ang annulment of marriage po mga ma'am at sir ay isang proseso na ginagawa sa korte upang ipawalang bisa ang isang kasal sa pagitan ng mga mag-asawa pamula nang sila ay naikasal. Ayon sa Chapter 3 of Family Code of the Philippines, Article 45, nakasulat ang mga legal grounds para mapawalang bisa ang isang kasal. So, ano-ano ang mga grounds na ito? Number 1, kapag walang parental consent at ang dalawang party ay nasa pagitan ng 18 at 21 taong gulang. Sa panahon ng sila ay nagpakasal at hindi sila pinayagan ng mga magulang nila o ng kanilang tagapag-alaga. Anyways, crucial ang panahon sa pag-file ng petition para sa ganitong kaso dahil dapat maipa-file ang petition within 5 years after maabot nila ang wastong edad sa pagpapakasal. Ngayon, ano ang mangyayari kung hindi na i-file ang petition for annulment after ng critical time frame na sinabi sa article? Ang mangyayari sa kasal ay magiging valid at tama. Number 2, mental incapacity. Dapat mapatunayang hindi matino ang alinman sa mga partido from the time of marriage. Pwedeng ipawalang bisa ang kasal kung ang alinman sa mga partido ay nagpakita ng hindi tamang pag-iisip, sanhi at bunga ng mga matitinding psychological traits na nakakaapekto sa pag-iisip ng isang tao na nagiging dahilan para hindi ito makapag-isip ng tama. Number 3, pangluloko. Ito ay isa sa mga common na nangyayari sa mga mag-asawa, kung saan ito ay tinuturing din na isang legal grounds for the annulment of marriage. At ilan sa grounds na nakasulat dito ay ang hindi pag-amin ng pagbubuntis ng isang partido sa ibang lalaki. Pangalawa dyan ay pagkakulong dahil sa krimen ng hindi nalalaman ng kabilang panig. At pangatlo, paglilihim ng nakakahawang sakit na sexual at labis na pagkalango sa bawal na gamot. Dito sa number 3 mga ma'am at sir, ang petition of annulment ay dapat ma-e-file within 5 years or sa loob ng 5 taon mula nang nadiskubre ang pangyayari. Number 4, impotency. Dito naman mga ma'am at sir, ang pagsasama ng mag-asawa ay hindi napupunan. What I mean is, hindi sila nakakabuo ng anak. Anyways, it depends to the other side of party kung magpa-file sila ng petition for annulment, but surely dapat ma-prove po ito medically and legally. Number 5, kapag merong nakakahawang sakit na sexual na hindi na nagagamot, usually ito ay yung STD na sakit na hindi na gumagaling. Pwede po itong maging basis for annulment of marriage. Anyways, iba din naman yung kaso na nakalagay sa number 3 kasi it's about concealment naman po. Kung baga ipinaglihim yung sakit, kaya po siya kabilang sa category ng pangluloko, but it's the same grounds naman. Kaso pinaglihim nga lang kaya pwede din po siyang gamiting basis for annulments of marriage. Number 6, kapag nagkakaroon ng pananakot, force, intimidation, at iba pang mga bagay na nakakabahala sa panig ng isang na aagrabiyado na partido, kabilang dito yung mga panggigipit, pananakot, at pagpilit para sa pagpapakasal na kung mapapatunayan ay pwedeng maging legal na batayan para maisawalang bisa ang kasal. Anyways mga ma'am at sir, ang oras po sa pag-file ng annulment of marriage ay napakahalaga kasi kapag hindi po na-i-file ang annulment of marriage sa panahon na nakalaan para mag-file ng petition, hindi na po maaaring i-file ito ulit. So anong mangyayari sa kasal kung nagkataon? Ang sagot po ay hindi po mapapawalang bisa ang kasal at magpapatuloy ang validity nito. So, ayun lang naman mga ma'am at sir, at siguro ay dito na po muna matatapos ang ating video. At maraming salamat po sa lahat ng mga nakapanood at mga nakinig. At see you on the next episode. Goodbye! Kaibigan, nagustuhan mo ba ang topic na ito? Sana ay may natutunan ka ngayong araw. At kung nagustuhan mo ang video na ito, ay maraming salamat sa iyo.
At kung gusto mo pa ng mga videos na kagaya nito, ay mag-follow, like, share at subscribe ka lang dito sa aking channel at page upang patuloy kitang ma-notify sa tuwing may mga bago akong uploads. So hanggang dito na lang mga kaibigan at mag-iingat kayo palagi at maraming salamat ulit sa inyong lahat at God bless at hanggang sa muli.